Kain na kayo. Magandang umaga po. Musal natin today ay steam na saging na saba. At saka chocolate drink. Ayan. Musal na tayo. Today ay Saturday. Wala kaming pasok. Ayan, stay home. Tsaka magkagawa ng konting mga gawain sa bahay, magluluto. Or kung maganda yung panahon. Sana hindi nag-snow. I don't know. Hindi pa ako lumalabas. Sisilipin ko mamaya. Papakita ko sa inyo. Makakapag-grocery ba ako. Kasi Saturday lang ako nag-grocery. Kasi yung labas ko sa work ay 9 to 6. Everyday. Ayan. So, wala lang. Kwentuhan lang. Oh, shout out. Meron tayong extra. Ayan. Meron pang i-update ko sa inyo. Since 2025 na, parang gusto ko lang i-share sa inyo yung buhay-buhay dito sa Canada. Dan marami na nagbo-vlog at nag-share ng mga buhay-buhay sa Canada. Yung real talk lang. Ang buhay dito ay simple lang. Alam mo, napagtanto ko, yung mga tao din dito, mga practical. Bakit? Kasi hindi rin naman sila masyadong bumibili ng yung mga branded na items o mamahalin. Usually, nasa thrift store sila. Doon sila nagpupunta. Nakikigulo din tayo doon, syempre. Alam mo yun. Pero, okay naman. Kasi mga good finds din naman yung nakikita natin. Ayun. Ano pa ba? Marami din akong nabili sa mga thrift store. Tapos kapag din summer dito may community cleanup. So yung mga bahay dito na may mga gamit sila na hindi na ginagamit. They just put outside their houses. And yun, mga hand-me-down. Pwede mo na siyang kunin. Yun. Diba? Hindi sila maselan. Parang hindi maselan. You know, siyempre yung culture natin mga Pilipino, parang isipin mo, sino ba yung gumamit? Anong istorya ng gamit na to? Parang ganun. Yun pa lang yung mga pwede kong i-share sa ngayon. So far, kasi nag-explore din ako kasi every weekend may time ako. Lumalabas talaga ako mag-isa. Iniikot ko yung buong village namin dito kung anong mga tao. Mga tao dito, very, naman sila, approachable. Everyday, makasalubong mo sila sa streets. Nag-greet sila ng good morning, how are you? Yung nakikipagkwentuhan sila. Especially yung mga local Canadians talaga. They are very friendly and napaka-approachable nila. Yan. So, ayun. So, by the way, dahil tayo ay medyo diet-dietong konti, kuno, saba ang ating almusal. Yung katabi ko dito, natawanan ako na sinabi ko nagda-diet. I've been trying, guys. Let's see kung may progress siya this year. Kasi talagang hindi na rin maganda yung mga laboratory natin. So, kailangan na natin tone down sa mga carbs. So, yan. So, ngayon nga, almond butter. Masarap siya. Actually. Ano ba ang sugar niya? Ang sugar niya, 1%. So, ito yung nabili ko sa grocery. Kasi marami dito malibili mga ganitong almond butter. Ina-enjoy ko siya. Ayan. Ayun. And then, also, ang bread ko. Ito din, may mga fiber structure ba? Sprouted power. The big 16. So, good in fiber.
Yung hindi ka, kasi pag white bread, yung kinakain ko, nag-aantukin talaga. Parang yung sugar mo tumataas, hindi ko maintindihan. Yun talaga yung effect. Kaya kailangan talagang, kaunting self-discipline. Yun ang big word, discipline. Pahirap. Kasi yung mga laboratory namin, talagang, ako pala, hindi siya, ako lang. Every 6 months, nagpapalaboratory ako dito. Kasi, free naman yun. So, i-consume natin yung mga privilege benefits na yan. So, talaga nasa border. Cholesterol ko mataas. So, kung sino may cholesterol dyan, wag ginagawa nyo. Alam ko na sasabihin ng iba dyan, yung mga kilala ko. Bawas kain. Sabi din naman ng doktor, siya bawas kain. Pero ang sarap talaga kumain minsan Kaya lang talaga, wag natitrigger na yung mo. Yan na. Nagkakaroon na ng acid reflux ko, bumabalik-balik ulit. Pero ngayon, dahil naka-under medication ako ng aking hypertension, sugar, cholesterol, medyo nagbabago-bago. Pero kailangan simulan natin ng bawas-bawas. Hindi ko kasi kayang mag-cut down ng rice totally. Pero ngayon, parang once a day lang ako nag-rice at binabawasan ko yung portion. Sana makayanan ko yan. Makayanan ko yan. So, update ko kayo kapag may nangyari. Kasi talagang hindi na tayo bumabata. We are in our golden years. So, if we want to live longer, then magbawas na mga dapat bawasin. Ika nga. So, live only on the things that needed by your body. Ano ba yon? yun So, yeah. I'm trying. Okay, so see you next time. Magandang umaga po. Nasaan man po kayo ng parte ng mundo. Frozen sa bato. Listin ko lang siya. Kasi simula nung after New Year, nung nag-alis ako ng oil, parang medyo nag-iba yung katawan ko. Hindi bloated. Minimal lang oil. Halimbawa, gusto kong mag-isa ng gulay. Parang konting-konting oil lang para lang mag-isa yung bawang, sibuyas, or kamatis. Para lang, siya. And mostly, isda din kami. Dito naman sa abroad, alam niyo yung isda, hindi naman fresh na katulad sa Pilipinas. Mga frozen ng iba, at saka may mga bibili din sa mga Asian store. Kaya na syempre, fresh catch ba yun? Parang hindi naman. Frozen din yun. Hindi lang talaga yung frozen na naka-vacuum seal. Pero frozen siya na dinidisplay. So yun, pag may chance kami na pumunta doon sa Asian store, bumibili kami. Yung pangsigang, ganyan. Merong mga local store dito. Kalang medyo mahal din yung presyo. Pero ganun talaga Nasa abroad tayo ganun talaga ang presyohan. Ayun lang po. And see you next time again for another moments of everything that I can share to you guys. Okay. God bless you all. Stay safe, everyone. And God bless.